Absolutely! The story of Joseph is like a giant neon sign pointing straight to Jesus. Joseph isn't just some random hero who had a rough life and then made it big in Egypt. His whole story is a prophetic picture of Christ. Let's break it down. Joseph was the beloved son of his father. Just like Jesus is the beloved son of God, Joseph's own brothers hated him and sold him for silver. Sound familiar? Jesus was betrayed by his own people and sold for silver too. Joseph was falsely accused and thrown into prison, just like Jesus was falsely accused and condemned. But it doesn't stop there. Joseph was raised up from the pit and exalted to rule over Egypt, which represents the world. In the same way, Jesus was raised from the dead and now rules over all creation. And get this, Joseph forgave his brothers, the very ones who betrayed him. He said, "You didn't do this to me. God did it to save many lives." Jesus, hanging on the cross, said, "Father, forgive them, for they know not what they do." Joseph's forgiveness and his saving of both Jews and Gentiles during the famine is a picture of Jesus saving the whole world, Jews and Gentiles alike, through his sacrifice. Even the little details, like Joseph meeting two prisoners, the chief butler and the chief baker, point to Jesus. One was restored, one was condemned, just like the two criminals on the cross beside Jesus. Every detail is dripping with gospel truth. So when you read Joseph's story, don't just see a moral lesson. See Jesus. The whole Bible is about him. And Joseph's life is one of the clearest foreshadowings of Christ you'll ever find. Pagkatapos ay dumaan ang mga mangangalakal na Midianita at hinila at inihahon nila si Jose mula sa hukay. At ipinagbili si Jose sa mga Ismaelita sa halagang 20 pirasong pilak at dinala nila si Jose sa Ehipto. Genesis 37, versikulo 28. KJV. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Lukas 23, talata 34. KJV. Ang kwento ni Jose ay parang isang malaking neon sign na nakaturo ng diretso kay Jesus. Si Jose ay hindi lang basta-bastang bayani na nagkaroon ng mahirap na buhay at pagkatapos ay nagtagumpay sa Ehipto. Ang buong kwento niya ay isang propetikong larawan ni Kristo. Hatiin natin ito. Si Jose ay ang minamahal na anak ng kanyang ama, katulad ni Jesus na minamahal na anak ng Diyos. Kinamuhian siya ng sarili niyang mga kapatid at ipinagbili siya sa halagang pilak. Pamilyar ba ang tunog? Si Jesus ay ipinagkanulo ng sarili niyang mga tao at ipinagbili din sa halagang pilak. Si Jose ay maling inakusahan at itinapon sa bilangguan, katulad ni Jesus na maling inakusahan at hinatulan. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Si Jose ay iniahon mula sa hukay at itinaas upang mamuno sa Ehipto, na kumakatawan sa buong mundo. Sa parehong paraan si Jesus ay binuhay mula sa kamatayan
At ngayon ay naghahari sa lahat ng nilikha. At ito pa, pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid, ang mismong mga nagtaksil sa kanya. Sinabi niya, hindi mo ito ginawa sa akin, ginawa ito ng Diyos upang iligtas ang maraming buhay. Si Jesus na nakabitin sa krus ay nagsabi, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagpapatawad ni Jose at ang pagliligtas niya sa mga Hudiyo at Hentil noong tagutom ay larawan ng pagliligtas ni Jesus sa buong mundo. Hudiyo man o Hentil, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, kahit ang maliliit na detalye tulad ng pagkikita ni Jose sa 2 bilanggo, Ang punong tagahain at ang punong tagabag. ay tumutukoy kay Jesus. Isa ay naibalik, isa ay sinentensyahan, katulad ng 2 kriminal sa krus sa tabi ni Jesus. Bawat detalye ay puno ng katotohanan ng ebanghelyo. Kaya kapag binasa mo ang kwento ni Jose, wag lang moral na aral ang makita mo. Tingnan si Jesus. Ang buong Biblia ay tungkol sa kanya, at ang buhay ni Jose ay isa sa pinakamalinaw na paglalarawan ng Kristo na makikita mo. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.